Naku po, eto na nga mga kagaw ang sinasabi ko. Walang lihim na hindi nabubunyag. Inilabas na nga po ni Miss Arlen Stone ang kalokohan at kasamaan ng ugali nitong si Pacquiao. Ito po ay isang recording at nakuhanan habang nagbabanta itong si Pacquiao sa kanyang mga tao o sa kanyang mga ministerial level na tauhan. Nalingid sa kanyang kaalaman ay nare-record na pala ang kanyang mga pinagsasabi. Ano kaya ang masasabi dito ni I Move Robin Padilla? Gayong alam natin mga kababayan ay nagpahayag na agad ito ng kanyang pagkampi, pagkatig kay Pacquiao kahit hindi pa niya naririnig ang mga witness at ayon pa nga sa kanya ay iimbestigahan pa nga niya ang mga ito. So ano pang inaantay mo? Halina't pakinggan po natin ng sabay-sabay ang iskandal ni Pacquiao at kayo na po ang bahalang magpasya at humusga. Dapat ba tayong maniwala sa may-ari ng universe? Ito, i-play ko uli, no? Itong recording na si Mang Kanor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi ganon ang ginagawa niya even now after the last live stream nag-viral. They are threatening the victims. So kung ano man ang mangyayari kay BP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan kong mga workers na nasa labas na yung iba hindi mapigilan, nagsasalita, pero yung iba hindi man nagsasalita but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan kundi itong demonyo na to. No? Kaya let's hold them accountable, you guys. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's victims, yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban. Kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya, please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. Baka nagtataka po kayo mga kababayan, hindi po natin ipinapakita yung video ni Miss Arlen Stone kasi baka mamaya makopyright po tayo kaya tinakpan na lang natin para nang sa ganon at least marinig po natin yung kanyang sinasabi at yung voice recording na hawak niya. So gusto kong i-ano ulit to, i-play ulit to at kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Ito na. Ang magagamit sa inyo, ang anak wala ka matutog niya. Ikaw, panik, ay number one niya. Ikaw, nilapas mo. Malawin. At yun ang mulay ko paluod. Pinagi sa luha ko tulog kasi. Nabingwit na sa panas ko. Okay. Now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, so sa mga Bisaya po dyan, mga kababayan ha, kasi tayo hindi natin masyadong maipaliwanag to dahil hindi naman tayo Bisaya. Tayo ay Ilocano, purong Tagalog, mga kababayan. No. So mabuti na lang at nandito si Miss Arlen Stone. So sa mga kababayan natin, mga kapatid nating Bisaya dyan, so mag-comment po kayo kung tama yung sinasabi ni Miss Stone o Miss Arlen Stone doon sa kanyang pag-translate doon po sa sinasabi nitong recording ni Kibuloy
doon sa mga kanyang ministerial level o doon sa mga kanyang mga pastoral, mga kababayan. Dito po, sa madaling sabi, sa kanyang iskandal. Sabi niya kanina, ang bawat, kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya Aray ko, na walang awa. Allah, mga kababayan, papatayin ng walang awa pag ikaw po ay humiwalay doon sa kingdom of Jesus Christ. Anong klaseng ano to? Appointed son of God. Diyos mio, Marimar. Allah, Diyos ko, kaya pala hirap na hirap yung kakilala ko na umalis dyan. 'Di ba? Dahil talagang ganito ang ginagawa ni Pacquiao. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Diyos mio. Kahit yung mga pamilya niyo, kapatid niyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Aray. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Napakita sila sa inyo sa internet, malipayin sila. No? Ngayon, napakita po man sila niya, malipayin sila. Eh, hindi sila malipayin. Tapos sila, Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, Anong kinalaman nung pag sila ay nakalabas at nag-post sa social media that they look happy? Ano ang saloobin ni Kibs dito, mga kababayan? Siya ba ay natutuwa? Siya ba ay nag-envy o nagjejealous? bakit daw sila nagpo-post na they look happy Mhm. sa outside sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, Alam natin. jealousy. Siya yung nagsiselos. Siyempre, pag nag-post ka ng happy ka, nakalaya ka, para kang nakalaya sa isang kulungan, sa isang Bartolina, ay nagpo-post ka ng ganun. Because you are not happy when you were there. Diba? When you are still a member of Kingdom of Jesus Christ ni Pacquiao. Kaya ganun yung emotion, kaya ganun na lang sila mag-post sa social media. Eh parang galit na galit daw po itong si Pacquiao. Sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na yung mga biktima niya, no, mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya Aray. na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay. Gano'n nga katotoo kaya, mga kababayan, ang sinasabi ni Miss Arlen Stone hinggil po sa mga ginahasa ni Pacquiao? Totoo nga ba ito? So halina't pakinggan po ang sasabihin at ang recording. And they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. Oh, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. Oh, ngayon, pakinggan natin ulit. sabi ko, tapos na po sa inyo. Pabayaran ko sila kanan. Kay nai, Oh, sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Ano pa? naiutang sila sa ministry ako. Naiutang sila sa kingdom. Ubayad. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Grabe, mga kababayan. Talagang pag lumabas ka dyan, hindi lang naman pastoral. Kasi ako may mga naririnig-rinig din. Naririnig-rinig din, ha. Hindi ko alam kung ito ay totoo. Ayon sa nabalitaan ko, meron pa itong isang parang tao din dyan sa SMNI na umalis. Tapos, mga kababayan, siya ay sasampahan ng kaso. Ang nangyari, bumaliktad. Sinampahan ng kaso yung yung dati niyang tauhan na umalis na, kumalas na diyan. Yun ay naririnig ko man lamang, 'di ba?
Ganun lang tayo kasi kung wala tayong katibayan, pasok dito, labas dito. Ganun lang. Pero well, parang nagkakaroon na ng tinatawag nating pagkakaugnay-ugnay, 'di ba? Mang Kanor. Oh, yun ang sabi niya. Kasi madali mag-ugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta Oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. Mhm. I will kill them all. Sabi niya. Mga kababayan, yun ang translation ni Miss Arlene Stone na lahat ng mga lalabas na yon ay pinagbabantaan ni Pacquiao. Na kapag ikaw ay nasa pastoral level, lumabas ka, ay ikaw ay papatayin, including yung family mo. So, tama ba yung translation ni Miss Arlene Stone? Mga kababayan, mga kapatid nating mga Bisaya, please, comment po kayo kung tama kasi hindi po natin nauunawaan. Meron tayong kokonte na napipick up pero hindi talaga yung matranslate natin ng diretso. sa ilang nature of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Ikaw na, Oh, when the opportunity present itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Pagpatuloy natin. ang pastoral na naigo nga tapat sa kuha. Kaya pa ninyo. Hindi man niya kung mapasakitan, hindi ko na. O sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because I won't be, hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang value. Mga pastoral lang ang valuable. Bakit nga ba, mga kababayan, nasabi ni Miss Arlene Stone, ano po sa pagkakaunawa niya dun sa sinabi ni Pacquiao, bakit hindi siya masasaktan kung pangkaraniwang member lang yung mga alis pero pag pastoral level ay iba na dahil talagang may value sila. Bakit? Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member-member lang daw or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga mga asset when it comes to the darkness of the night. Mga kababayan, asset when it comes to darkness of the night. So alam na natin yun. Yung nag-umihele-hele sa kanya. 'Di ba? Gaano kaya katotoo ito? Sus, sobra akong naintriga dito mga kababayan ha. Talagang, sus, hindi ko ngayon lubos maisip ang muka ni Senator Robin Padilla kung maririnig niya ang mga sinasabi ni Miss Arlene Stone. Oh, ganun yun. Kasi kung ang lalaki niya, nag-sex ka na sa iya. Yatag mo na yung pag-ulit mo sa iya. I love you. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo na daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw. Sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral para lang sa kanya. Kaya naman pala, bawal kayong makipag-usap, bawal kayong mag-post, bawal magsabi ng I love you dahil para ka na daw nagipagtutan doon sa iyong kausap. Patay tayo dyan mga kababayan. Matindi talaga to si Pacquiao. Diba? Nakakaputang Pacquiao. Again ha, pagpatuloy natin. Yatag mo yung pag-ulit mo sa iya. Dati ko sa imo, dati duman ako sa imo, itry ko ko imo. Driver, itry ko ko imo. Kasi ang wato. Dati ko, parang mabawi ako doon ko sa ang wato. Ikaw, ibang driver, pagkinta ka. Siguro. Oh, sabi niya,
mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa'yo at ikaw na pastoral. Tulong na kumakain ko. Dito pa ako makabawi sa I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. Grabe mga kababayan, ano? Sa mga pagbabanta na yon. Baka mamaya pagdating sa korte, ang alibay na naman nito, yun ay ano lang, paghahalimbawa. Hindi ko naman gusto siyang patayin. Wala akong intention na patayin. Parang yung argumento lang, parang yung isang ano, no? Hindi ko naman siya gustong patayin. Wala akong plano siyang patayin. Nagkwentuhan lang kami. And he said that even the Muslim daw, they have honor killing. They even offer their women to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman. Imagine mga kababayan, kinumpara pa dun sa mga Muslim. Tapos yung ang babaw pala ng tingin nito sa mga kababaihan, stress reliever lang. Diyos mio, kaya siguro ayon dito kay Miss Stone ay hindi pinalalabas sa mga pastoral level. Nakita nyo naman yung nasa inyong thumbnail na nasa inyong nasa inyong harapan. Nagagandahan talaga yung mga pastoral diyan, yung mga pastoral level, yung mga kababaihan na nakapaligid kay Pacquiao. Pero mga kababayan, 'di ba? Hanggang ngayon titingnan natin yung probable cause. Titingnan natin kung ano yung bigat ng magiging papel ng recording na ito. Hindi ko lang alam kung ito ay magiging valid since ito ay kinuhanan ng walang paalam, 'di ba? Man pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa yung mga Muslim daw. Oh, imagine. Hindi mo mamamatay. Pwede pa po, pwede mo matalikod, ginala kay gusto mo yung magandang. Sunod daw ang NPA. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas doon na hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Ibang klase po ang nito, reasoning ni Pacquiao. Talagang pananakot ang ginagawa, 'di ba? Masyadong abusive. Itong tunay na may abusive sa kanyang power. Bisa ka beri ka lang, sun ka NPA. Pagka nakalitsyon na kang kapila sa inahan, di ka nakagawas. Pag nagawas ka, makulong ka, pagtsin ka. Sunod mong mafia, sunod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasunod ka diya sa ilang CIA, ipasunod ka sa ilang NPA. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello? Saan kaya niya galing yung theory na yan? Oh, gawa-gawa. May sayad talaga tong matandang to. Ipasunod ka sa ilang NSA. Nakabalo mo ka sa mga confidential niya. Tapos kalit mo, talikod ka, ikabukurot. Inali nga ang commitment na ako sa inyo. Wala na yung makatalikod. Sabi niya, kasi daw, pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam niyo ang confidential na mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka, kasi alam mo na ang mga confidential. Oh. Likod sa inyo. Wala rin makatalikod sa inyo. Wala rin pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor,
wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Oh, kasi pag tumalikod kayo, No? papatay kayo. Sa inyo. Patay din mo dito. May hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. Biruin nyo yung pananakot niya doon sa mga pastoral ni Kibuloy, no? Grabe mga kababayan. Pag nakalabas ka daw dyan, ay siguradong hindi ka pwedeng maging peaceful dahil sigurado may hahabol sa'yo at ikaw ay papatayin. Diba? Ganun ang pananakot para hindi po kayo kumalas. Dahil kapag kayo daw ay lumabas, malalaman nyo na ang sikreto. So maraming sikreto pala dyan sa loob, no? He is going to implement that, sabi niya. Una-unaan ko na ba? Pakalaluman ninyo ang pangahunan ninyo sa ministry na po. Kaya sabi niya, think it through. Isipin nyo, bigyan nyo ng bigat ang aking ministry dahil alam nyo na ang aking mga sikreto, kaya wag na kayong lumabas. Bigyan mo, ikaw pa rin, ay lahat ka rin, ay isuon ka. Kato yung suon mo. Pag ilang mo isuon sa luwas, kung doon natin, ulit din na. So dyan sa ginagawa niya na yan, ay dinaig pa nito, mga kababayan. Matindi. Diba? Dinaig pa nito yung tinatawag nating illegal detention. Diba? Parang sa akin, illegal detention ito. Dahil ang pag ang isang tao ay kinulong mo na labag sa kanyang kalooban, that's illegal. Diba? Lalo na ito, mga kababayan, na ikaw ay papatayin pag lumabas. So, grave threat, pasok na naman. Sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie, nakasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? Communicate mo lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa din. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako din mo ito ano. Hindi mo pwede yung tumang din sa gusto ninyo, hindi na gusto. Sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangang sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. May house rules. At kung ano man ang inyong kagustuhan ay hindi niyo pwedeng gawin. Saan pa ang natin, 'di ba? Nasaan pa ang demokrasya kung hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo? Kaya pala idol neto. Idol neto ang China eh. Sa kanya lang. Ngayon, kung mga kanipal, nagputang sa tanas ka, di ba? Naibugwa ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila, magpaprostitute sa ilang mga wahyo. Sabi niya, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pangtanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw ang stress niya. Kung weakness sa lalaki, ilabay din na kaya hindi na kumubutol sa mahal. Kaya hindi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga weakness daw ninyo sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, weakness mo na yan. Kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. Ganon ang ibig sabihin niya. Ganun yun guys. So, gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi Diyos mio, mga kababayan, ano ang masasabi niyo sa iskandalong ito na inilabas ni Miss Arlene Stone? Hindi talaga ako makapagsalita at hindi ko mauwari, mga kababayan. Buti na lang at merong
nag-record ng usapan. Dahil kung hindi, mahihirapan na naman tayo na patunayan. Dahil pati nga ang mga witness, pinagdududahan. Mismong si Robin Padilla na dapat mga kababayan ay maglilingkod sa bayan. 'Di ba? Ang gagawin ay maging neutral. Pero may kinakatigan. So please comment down below. At sasagutin natin yan mga kababayan kung ano ang masasabi nyo sa videong ito. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-follow sa ating page at ating YouTube channel. Maraming salamat. Peace out.